Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel kay Philippines Trending News. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Okay guys, simulan na natin. Let's go! Muling inihain ni Duterte Youth Party List Representative Drixie Cardema ang House Bill No. 1253 kung saan isinusulong ang pagpalit sa pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa Manila International Airport. So ito lang mga kaibigan, kahit ako inaabangan ko rin to, ang tagal na sinasabi to, sana aproban naman na sana, mapalitan na sana. Yung pangalan ng NAIA na yan, dapat gawin na lang MIA, Manila International Airport. Diba? Explanatory note ni Cardema, kanyang sinabi na ang pangalang airport o paliparan ay hindi dapat na politicized. Ayon pa kay Cardema, ang nasabing HB 1253 ay kanya nang inihain noong 18th Congress, subalit pending ito sa Committee on Transportation. Magugunitan na naghahain din ng panukalang batas si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. ang pagpapalit sa pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa Ferdinand E. Marcos International Airport dahil sa panahon ng administrasyon ni late President Marcos na improved ang nasabing facility. Depensa pa ng mambabatas na hindi niya ito ginawa dahil kay President Bongbong Marcos at sinasabi lamang niya ang totoo. Sa panukalang batas, si Teves sinabi nito na nararapat lamang na ipangalan nito sa presidenteng nag-construct nito. Subalit pinabulaan na naman ng pamunuan ng Manila International Airport Authority ang payag ni Teves dahil ang International Runway at ang Associated Taxiway ay sinimula noong 1953 habang ang control tower ay nakumpleto noong 1961. Samantala naman, ang Malacanang abay nagbigay reaksyon din doon sa panukala sa Kamara na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at patuloy pa rin ang pagdepensa ng Malacanang sa pagveto ng Pangulong Marcos dito sa controversial na panukalang Bulacan Airport Ecozone Bill. Sang-ayon ako sa panukala na palitan ang pangalan ng NAIA at ito ay inihain ni Congressman Teves sa mababang kapulungan. Pero hindi ako sang-ayon na ang ipalit na pangalan dito ay Ferdinand Marcos International Airport sapagkat ito naman ay self-serving para kay President Bongbong Marcos at hindi rin niya siguro ito sasang-ayunan sapagkat halatang-halata naman yun na pamumulitika yun. Kung matatandaan, noon pang 2017 ay ako ay nag-file ng request sa Congress na kung pwedeng palitan na yung pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at ibalik ito doon sa talagang orihinal at tama niyang pangalan, ang Manila International Airport. Sapagkat ito ang ating international gateway. At ang pagkakaalam din ng mga ibang bansa at mga dayuhan, ang pangalan talaga nito ay Manila International Airport. Kaya kung ito man ay papalitan, kung itong NAIA ay papalitan, sana ay gawin talaga na Manila International Airport. Ako ay naghain na ng petition dyan sa Kongreso noon pang 2017. Copy furnished ang Senate at ang Office of the President. At ako rin ay naghain ng petition sa Supreme Court na ibalik ang pangalan ng Manila International Airport at gawing illegal ang batas na nagpalit ng pangalan nito sa NAIA sapagkat noong panahon na yon ay 4 na taon pa lamang na namamatay si Ninoy Aquino. At sang-ayon naman sa National Historical Institute, ang paglagay o paggamit ng mga pangalan sa mga institusyon ay dapat ay 10 taon nang namamatay at dapat ay exceptional yung karakter at may naitulong talaga sa bansa. Si Ninoy naman ay hindi naging presidente, hindi rin sa totoong hero at wala naman siyang meaningful contribution sa bansa. So bakit ilalagay ang pangalan sa kanya? Talagang yun ay halatang pamumulitika lamang upang magkaroon ng advantage ang pangalang Aquino. Kaya nilalagay nila sa airport, sa pera, hospital, kalye, eskwelahan, upang yan ay magkaroon ng political advantage. Kaya dapat, kung ibabalik man ang pangalan, kung papalitan ang pangalan ng airport, dapat ay Manila International Airport. So kung gawin na lang natin Manila International Airport, balik na natin sa original name. If no one will agree on a particular family name, kasi siyempre, yellow against red na naman yan,
neutral na lang tayo. But again, no, I leave it to the discretion of my colleagues. I can't make a comment at this time. Sir, but should we encourage proposed bills that would, revive sour relationships at We this cannot point? prevent any senator from filing any bill or any congressman from filing a bill. That is the right of any senator or any congressman to file a bill. I remember that there was I do not know what Congress that was, sixth Congress yata, fifth or sixth Congress. May congressman, I don't know, fact check niyo ako if this is right. But the rumor or the legend was, may congressman na nag-file na pagbawalan daw yung mga bagyo. To ban typhoons daw from entering the Philippines. So, narinig nyo na yun, di ba? Mga ganyan eh, may congressman daw dati or senator rin, may nag-file na i-ban daw yung mga bagyo. So, some ridiculous bills, there are bills that are really ridiculous, but we can't prevent any member of Congress and the Senate to pass, or rather to file these measures. Sir, isa na lang yung sa meeting kahapon. May Oo, yan just na Nidia. Kaya nga may committee hearings tayo, may proseso yan para makorek natin yung deficiencies, makorek natin yung infirmities, especially constitutional infirmities. And that is why we have the committee system. Kaya nga po nagdedebate po tayo. Kaya yung mga ridiculous bills na yan na binanggit ko, yung banning of typhoons na talagang kalokohan, those things will never fly, those things will never pass. But I just want to stress this, we have no right to stop anyone from filing anything. Sir, yung kahapon lang, pwede malaman, bakit po magkahiwalay yung Villar block dun sa block ninyo sa gabi? Bakit po hindi isang naniintriga? Bakit hiwalay, SB? Hindi naman, they wanted to propose, kasi may mga request ng mga memberships sa committees, change of committee membership, chairmanships, and they wanted also some vice chairmanship posts. So gusto ko nila munang ibanggit sa akin bago i-take up sa mas malaking grupo, and then para magkakaroon po kami ng second meeting with Ma'am Cynthia and Ma'am Amy. Hopefully early next week, we might meet again on Monday, early next week. So yan po aming plano. Para maano na talaga lahat ng mga maliliit na lang to, maliliit na gusot na lang, and I think maayos na po namin ito. And we can start working. We can start working for the good of our people. Kailangan nito para sa bagong Congress. Sir, na-relay na ba? Nag-propose ko daw na maglagay ng Deputy Senate President Pro Tempore dahil gusto yun ay kaya natin na bakit siya Hindi usapan namin yun, but it's being frowned upon by the majority of the members. Kasi at this point in time, we wouldn't comment, but it's not yet agreed upon. Wala pang agreed upon. Pero may mga recommendations, sir. There was part of the recommendations was one of those, create new positions in the Senate. So sabi ko, pag creating of new positions in the Senate, ay baka mahirapan tayo. Kasi, ang binigay ko kanina, let's maintain the rules and traditions of the Senate. And as much as possible, we shall honor the time-bound traditions and rules of the Senate. Kasi, ito po yung mga rules and traditions of Senate so long ago, no? Even before the 87th Constitution. So, wala pa kaming agreed upon there. What we agreed upon was the creation of deputy majority floor leaders. So there will be a senior deputy majority floor leader and a majority floor leader, senior deputy majority, dalawang senior deputy majority leaders. Sir, who will, sir? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.